So, magandang araw. Ang topic ko naman ngayon ay tungkol sa social media. Kasi maraming hindi naniniwala na social media is real life eh. Na-topic ko naman na to pero yun nga, malaki talaga impact na itong social media. So, ni-influensyahan yung mga tao, yung expectations nila. Actually, hindi naman siya expectations eh. Parang na rin siya, nagiging realistic na siya. Kasi information age na tayo ngayon eh. So, sa information age, maraming advantage yan. Tapos, ang maganda noon, nakakapag-isip yung tao ng mas more logical. Kaya nauuso ngayon yung yung mga tawag dito, multiple partners. Yung mga lalaki talaga na pogi. Yun, kagaya kanina, nanood ako nung kay Rolo Tomasi na 18 to 20 years old daw, 50% yung mga virgin pa. So mataas na rate yun. Yung mataas na rate din yun. Tapos ano pa ba? Yun. So yung mga super attractive, yung talaga mga pogi, chad, sakop talaga nila lahat ngayon. At yung iba naman kasi babae, willing talaga sila eh. Kasi, unang-una, parang yun yung status ng lalaki. Yung pag marami kang naging partner sa buhay mo, status mo yun. Bragging rights mo yun. Kahit si Kuy Kuy, sinabi niya rin yun. Na parang kinumpara niya yun sa susi at padlock. Yung babae yung padlock. So, pag ikaw lalaki, dahil susi ka, marami ka nabubuksan. Di ibig sabihin master key ka. Pero kabaliktaran naman daw sa babae. Narinig ko to sa kay Tate ata yun, Andrew Tate, or basta parang red pillar din yun, sabi ng sabi, kung ikaw babae ka, padlock ka, diba padlock ka, tapos marami nakakabukas sa'yo, o di shit na padlock ka, hindi ka quality na padlock. Kasi maraming nakakabukas sa'yo eh. Pag ikaw susi ka, marami kang nabubuksan, master key ka. So, yun yung example nun. Kasi ngayon, ang status ngayon, hindi na siya basta-basta sa tungkol lang sa pera mo eh, or influence mo. Ang status talaga ngayon tungkol sa sa dami mo ng babae. Magiging popular ba si Kuy Kuy kung hindi siya nagtatlong girlfriend? Popular siya sa rap game, pero mas naging popular siya dahil dun sa tatlong babae niya. Hindi ko naman kilala yan dati. Sa totoo lang, hindi ko siya kilala. Musbong lang yung niya, yung pangalan niya, dahil nakikita mo sa feed dahil may tatlo siyang babae. May tatlo siyang girlfriend. So, yun talaga yung status ngayon. Ngayon social media. Hindi na siya yung tungkol sa, sa yaman mo, ganun. Yun nga, kagaya nung last na, comment ko dun sa last na video ko. Yung kay Frank. Si Frank merong isang girlfriend for long term, 14. Wala namang masama dun kasi at least pure pa kayong dalawa. Pero yun nga, siya rin mismo umamin sa Instagram daw, sa mga social media platforms, mahirap daw talaga yung magkaroon ng maraming babae. Sabi niya, igagrab niya kung meron daw siyang opportunity. Ibig sabihin, natalo ko pa siya. Kasi may ka-LDR ako, tapos may ka-FWB. Pero yun nga, status talaga pagiging maraming kasi alam ng babae yan eh, unang kita pa lang eh, 'di ba, 6 second rule, alam na nila yan kung ma-chick ka or or gugustuhin ka ng babae. Kaya nga yung mga nagkakagusto sa akin, kasi 'di ba, pansinin mo, ito pattern ng mga naging babae ko, naging girlfriend ko, lahat sila sinasabi na nagdududa na mambababae ako, ganun. Kasi pinili nila ako eh. Ganun yun, pag pinili ka ng babae, lagi magdududa sila na mambababae ka. Kasi ikaw pinili eh. So pag pinili ka ng babae, ibig sabihin,
gusto niya yung looks mo. So, pag gusto niya yung looks mo, di ba sinabi ko naman na sa inyo yan, yung looks magbibigay ng doorway sa sa relasyon. So, pagka nagustuhan niya yung looks mo, malamang magugustuhan ka rin ng ibang babae. Yung pre-selection na sinasabi ko na pero hindi naman to lahat na umi-effect sa mga karamihang lalaki. Kasi yung ibang lalaki naman din na normie, di ba? Yung mga normie, yung mga nanligaw, ganyan. Sa bagay, hindi sila gusto, nanligaw lang sila eh. Kaya napilitan kasi wala nang option yung babae at that time. Tsaka yun, iba rin yung priority ng babae. Minsan kasi nag-iisip na rin yung babae na ito pasado naman to, normie na to. Tsaka ito magiging alila ako. So, papatulang ko na to. So, pero pagka yung pinili ka talaga niya, yung parang ikaw niligawan, pag ginanon ka ng babae, malaki ang tsansa mo na mas magagana yung pre-selection. Kasi, napansin ko to kada nagkaka-girlfriend ako, mas lagi ako nagkakaroon ng opportunity na magkaroon ng isa pa. Kasi ako yung pinili eh. Ibig sabihin, pag pinili ka ng babae, yung gustong-gusto ka talaga, ibig sabihin, universal yung looks mo, ganun ka-attractive. Kasi yung babae nanligaw sa'yo eh. So, yun yung point ko. Hindi ko sinasabi yung normie na nagpakahirap na nanligaw, dumaan sa friendship. Wala akong pakialam sa dumaan sa friendship. Ang sinasabi ko dito, yung pinili ka. Yung pinili ka ng babae. Kasi yung mga naging girlfriend ko, pinili nila ako eh. So, may chance talaga na magkaroon ako ng multiple kasi sila yung nanligaw. Hindi ko naman sinabi na nagbibigay sila. I mean, sila yung unang nag-message tapos gumawa ng move na mapadali yung transition. Yun yung sinasabi ko. Pag pinili ka, dun gagana yung pre-selection. Pero yung nanliligaw ka, yan, ididibang ko na sa inyo to. Yung mga normie na may pamilya at anak. Pansinin mo sila. Meron ba silang multiple partners? Or may chance ba sila mga liwa? Anong tawag dito? Ni nga na kausapin sila eh. Wala eh. Wala. Kasi sila nanligaw. Ginawa lang silang option. Or sila lang yung best na mapapakinabangan at that time. Pero hindi umi-effect doon yung genetic determinism. Hindi umi-effect doon yung genetic determinism. Kasi nga sila yung mga nanligaw, nagpakahirap. Yan yun, yung mga high school, ganyan. Mga high school, college, diba uso yung ganyan. Kaya nga, yan yung mga sinasabi ko na agahan nyo. Kuwari, normie naman kayo. Agahan nyo yung pakikipag-experience. Kung sub 5 ka, gawin mo na lang. Makipag-date ka na lang kahit na rejected ka. Yung parang companionship lang, may enjoy mo lang na at least may idea ka na. Kasi alam mo naman na itong black pill eh. Pero kung hindi mo alam itong black pill, mabablack pill ka rin sooner or later pag sub 5 ka. Kasi nga, mararanasan mo yan, hindi ka talaga lapitin, tapos walang kumakausap sa'yo, walang choosing signals, as in wala talaga. So, iba sinabi sa black pill, the black pill will find you. Talagang mabablack pill ka talaga pagka nakikita mo tumatanda ka na, tapos parang wala kang nagiging kaibigan ng babae, or hindi naman kaibigan kasi hindi naman talaga magkaibigan yung wala kang nagiging girlfriend, or walang female attention na mabablackpill ka talaga. Actually, yung realidad na nangyayari, blackpill na rin to eh. Pati yung social media, ganyan. Mabablackpill ka talaga. Biruin mo kung sino yung mga attractive ngayon. Sila talaga yung may pinakamataas na rate na may multiple partners. Di ba ngayon sa Milk and Wine podcast ni Bugoy, di ba may mga babae na ini-interview doon? Mga bata pa naman sila, mga below 25. Pero yun nga, yung mga naging ex nila, may multiple partners.
Meron nga isa doon, sabi, pinapauwi na nga ako kasi may isa raw, pupunta raw sa bahay. May isa daw na pupunta sa bahay nung boyfriend niya. Kaya siya pinapauwi. Ganun na yung ganun na yung setup ngayon. Na-blackpill nga rin ako ngayon kasi yung kay FWB ko, inamin ko talaga na meron akong girlfriend ka LDR. Tapos pumayag siya. Ganun siya. Ganun yun, promise. Yun yung sinasabi ko na binibreak nila yung rules pagka gusto ko. Ganun din yung kay FWB ko nung 24 ako, di ba? Kwento ko na sa inyo yun. 24 ako. 3 sila pinagsabay ko. Yung ex ko, yung current girlfriend ko, tapos yung kaibigan ng kaibigan ko. So, 3 sila pinagsabay ko nung 24 ako. Kaya alam ko yan. Kasi yung kaibigan ng kaibigan ko, alam niya na may girlfriend ako na current. Ganon din yung katrabaho ko. Nakipag-date sa akin na alam naman na may girlfriend ako. Yun yung sinasabi ko, pagka pinili ka ng babae, may chance ka na umano yung pre-selection. Ibig sabihin yung looks mo within universal, na yung harmony ng mukha mo, yung parang ganyan, harmony ng mukha mo, yung distribution ng features mo, kasi striking yan unang kita pa lang ng tao mo, ma-judge ka na dyan base sa itsura mo. Ito may itsura to. Hindi naman sinasabing may itsura. Mukhang, diba, minsan kasi magkaroon kayo ng self-awareness. Minsan kasi, diba, ako nalalaman ko, unang kita ko pa lang sa tao, ito hindi to gagawa ng maganda. Mong katarantaduhan lang gagawin na ito. Which is totoo naman. Tapos ito pa, yung meron akong katrabaho na na bureau siya. Lalaki siya, 43 na siya. Tapos maliit siya, mga 5'4 lang siguro. Kasi akong 5'7 to 5'7 anihap ako Tapos wala pa raw siya naging girlfriend dito sa bansa na to, which is totoo naman talaga, kasi brutal dito sa West talaga masisiro ka talaga dito. Ako naswertahan lang ako sa FWB ko, mataba pa. Kaya grinab ko na lang din yun kasi maputi naman siya, tsaka okay yung mukha Tapos yun nga, umaano rin siya, nagbabayad siya paminsan-minsan. Sa kanya pabor yun kasi mabilis naman daw siya labasan. Ako kasi lugi ako dun dahil sa dami ng experience ko na consistency since 21 ako hanggang 33, tuloy-tuloy yun, never ako nabakante. So matagal talaga. So lugi ako dun. 30 minutes kasi yun, tas $180, may pagkamahal. So yun nga, tapos nakaka-message ko siya, nakaka-text ko siya. Sabi niya, nurse ka naman, tapos may tsura ka naman, na hindi niya, dinidisregard niya yung age pill. Pinipilit niya pa rin sa akin yung kagaguhan niya na mag-move daw ako, yung para manligaw, ganyan, may pagkilala. Sabi ko, bro, 37 na ako. Yung mga ganyan, blue pill yun. Mahirap makipag-usap. Kaya nga, inignore ko yun, nabwisit ako kasi panay message ng Tapos, gusto niya pa ako. Yung itsura niya, below pa sa akin. Tapos, gusto niya pa ako. Ako pa yung mag-effort, pupunta dun sa lugar niya para mag-inom kami. Sabi ko, inignore ko siya, hindi ko talaga siya, tinetext. So, yun, tingnan mo yun biruin mo 43 na siya. Baka nga nagkaroon lang ng girlfriend yun ng 2 or isa. Feeling ko isa lang sa mga ganong itsura, tapos maliit, tapos binubuli pa pala siya dun sa sa trabaho, kunikwento niya. Pati estudyante inuutusan siya. Bro, nurse na yun. Tapos sabay maliit, tapos basta mukha siyang kabuli-buli, payat pa, tapos parang lollipop yung ulo. Tapos sabay estudyante inuutusan siya. Tapos sasabihin nyo, kailangan frame.
Di ba sinasabi nila, frame. Ginajudge ka nga base sa itsura mo. Bakit siya utusan ng estudyante? Siyempre, mababa tingin ng estudyante dun sa kanya kasi dahil sa itsura niya. Yun lang naman yun eh. Dami pa kasi nagdi-deny nito eh. Pero kitang-kita naman talaga yung black pill harap-harapan. Sa pakikipag-usap mo, transaksyon mo sa kahera pa nga lang eh. Sa kahera pa lang eh. Pag di ka tiningnan sa mukha ng kahera, tuloy-tuloy lang siya sa pera mo. Ibig sabihin, pangit ka. Black pill ka talaga. Kung ayaw mo ma-black pill, yung black pill. Yung black pill ang, maghahanap sa'yo. Lalo na pag sub 5 ka. Actually, yung Chad nga rin, naba-black pill din sila eh. Kasi, biruin mo, social media age na nga tayo. Iba dyan sa social media age. Yung mga pangit, tsaka average, sila yung nazi-zero. Normie to pangit, sila yung nazi-zero. Oo, yung normie, meron ka makaka-chat yan sa online, mga palima-lima, ganyan, 4. Pero walang guarantee na meet up yun. Kasi alam na ng babae yung game eh. Once na makipag-meet up sila, may chance na mapunta yan sa SCX. Kaya piling-pili lang yung imi-meet nila na lalaki. Kasi lahat ng lalaki, pangit, normie, pogi, unang meet niyan, ang niyayaya niyan, mag-check-in na, mag-SEX. Yun na yun niyayaya nyo. Kahit naman mga lalaki, alam na rin game eh. Ayaw na rin magsayang ng Kaya kayo, yung mga pangliligaw, bigay bulaklak, hindi uubra yan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo na unang meet up pa lang, sabihin nyo na yung pakay nyo. Sabihin nyo na yung pakay nyo para tapos na yung laban. Hindi na kayo nagsasayang ng oras. Kasi ganun din eh. Re-reject ka naman. Kaysa naman ilibre mo pa na marami. Tapos sabay, hindi ka pala trip, ginagamit ka lang. Hindi mas maigi, mo na siya, parang i-offend mo na siya in the first place. Kasi kung gusto ka naman niya, kuwari, napugian siya sa'yo, sinabi mo yun, syempre, dahil halo effect, sasabihin niya, sweet naman nito, may chance na ako na makasama siya, na solo. Tapos sinasabi ko na rin yung game sa inyo. Sa daan, walang holding hands, walang yakapan, gagawin nyo lang yan sa private place. Yung kayo lang dalawa, which is mag-check-in kayo or sa sarili mong flat. Huwag nyo gagawin yan kasi pag ginagawa nyo yung kaswitan, mawawalan siya ng attraction yung babae kasi nakukuha na niya sa public eh. Yung holding hands, kala mo ba ikaw lang masaya niyan? Babae rin masaya niyan. So pagka ginawa mo na yan sa public, hindi na siya sasama sa'yo. Ibig sabihin napaka-easy mo. Yun lang yan. Kaya hindi ako nakipag-holding hands sa siya humawak sa akin. Ba't ako mag-holding hands? Yung mga pambakla yan. Naiinis talaga ako pag nakakita ako ng lalaki na nag-holding hands, naglalakad. Pambakla yan eh. Dapat ginagawa nyo lang yan sa sa private. So yun yung yung social media na yan talaga. Totoo yan. Tapos, 'di ba, karamihan ng babae, marami na halos lahat yan yung mga prime age to ha. Meron yan dating app. Nakukuha naman nila yung attention nung pogi. Although hindi sila makikipag-sex, pero yung attention lang sa pogi, may kilig factor na yun. Yung attention lang. Ayaw nila nung attention sa mga normie. Ayaw nila sa attention sa hindi nila gusto. Tinakita na yan nung ka-FWB ko, yung mga nakamatches niya na meron siyang ginagamit doon for communication lang. Pag nabubore daw siya, kinakausap. Tapos sabay, yun yung mga normie. Pero yung mga gusto niya, hindi niya ginagawa ng first mini-message niya, pero hindi raw siya nire-replyan, ganon. Hindi siya nire-replyan. So, yun nga, malaki talaga yung influence niyan. Kasi sa trabaho pa nga lang eh, lalaki at babae para may division eh. Kasi napansin ko to, hindi na talaga yung nakikipag titigan, parang ganon. Yun, parang nakikipagtitigan yung babae sa lalaki, parang ganon. Hindi na siya kagaya nung dati, yung mga panahon ko na parang
blue pill pa talaga lahat ng tao. Actually, mas advantage talaga ngayon. Kasi, biruin mo, rejected ka na. At least, alam mo kung saan mo puposisyon yung sarili mo. Kasi yung social media age is real life eh. Biruin mo, ganito yan. Kung wala ka nakakamatch sa online, huwag ka na mag-expect sa real life. Huwag ka na mag-expect. Kasi, yun na yun talagang ano mo eh. Yun na yun talagang ano. Pero, meron pa rin papatol sa'yo sa real life. Pero, gagawan mo ng paraan yun. Yung talagang papakasimp ka. Parang blue pill na blue pill talaga. Yung tapos, andi diskartehan mo pa yung 2 below sa'yo. Kuwari, sub 5 ka. Tayo, makukuha mo 3. 3. Kahit nga Chad eh. Kuwari, Chad ka. 8 ka. Makukuha mo lang puro Becky. Puro Becky lang talaga. Ibig sabihin, 8 ka. 5 lang makukuha mo. Ganun siya. Siyempre, di ba sinabi ko na yan sa inyo? Paulit-ulit na tayo na ito. Yung hypergamy na yan. Hindi lang yan sa status. Sa looks yan. Pero yung hypergamy talaga na yan, sa looks talaga yan una. Yung mga namimili na lang sa status tsaka money, yan yung mga lipas na yung oras. Mga single mom, super taba, tapos super pangit, super liit, may kapansanan. Yan yung nag-hypergamy sa normie na may looks tsaka status. So, yung mga nagsasabi dyan na yung online daw hindi raw real life. Keep coping na lang. Tapos, meron nagko-comment mga babae na sinasabi na ano, pero hindi naman nila ma-defend yung sinasabi ko. Tapos makikita mo yung mga kapartner nila, hindi nila nire-respeto. Kagaya nung inano ko dun sa ano, na pinost ko na video. Parang pinagyayabang niya pa yung ano, yung asawa niya na pinagsisilbihan siya. Baliktad, di ba? Dapat yung babae magsisilbi dun sa ano. Ibig sabihin, hindi pinili niya yung lalaki na yun base sa ano, pero hindi niya nire-respeto yung lalaki. Parang mababa tingin niya. Feeling ko nga dalawa sila nagtrabaho dun para dun sa bahay na yun eh. So parang gusto na lang nung babae cooperation na ano. Pero ganun pa nga lang din. Gusto mo ba mapunta ka sa relasyon na ganun? Na ikaw na yung kumakayod. Tapos sabay ikaw pa yung gagawa lahat ng trabahong pambahay. Hirap na ata ng ganun. Pero yung lalaki na yun mukhang low value talaga eh. Mukhang low value eh. Makikita mo naman, unang-una sa itsura niya pa lang, mukhang hindi niya inaalagaan sarili niya. Kasi, pag hindi mo mahal din sarili mo, isa pa yan. Pag hindi mo mahal sarili mo, ano, parang, people pleaser ka. Pag hindi mo mahal sarili mo, people pleaser ka. Kaya yung sinasabi ni Koy Koy na, pag marami kang friends, ibig sabihin, low value ka. Low value kapag masyado ka maraming friends. Kasi nga, wala kang uniqueness para sa sarili mo. Hindi mo kaya magdesisyon para sa sarili mo na, ano, kasi mabilis kang makuha ng tao eh. Boy, kung meron ka talagang, individuality na talagang, unique sa'yo, hindi ka, importante sa'yo yung oras mo. Kasi me time mo yan eh. Me time mo yan. So, kung hindi ka mabilis makuha ng ibang tao, ibig sabihin, high value ka rin. Na kasi mahal mo sarili mo eh. So, paano? Sana marami na kayo matutunan. Lumagpas na 23 piece.